Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Dito kami pinanganak! Dito na kami mamamatay! Pinaulan na ng mga bato at bote ng ilang taga-barangay Anuna sa Angeles City sa Pampanga ang puwersa ng pulisya na magde-demolish sana sa lugar. Tinamaan pa ng Molotov ang demolition team. Ang kabuang detalye ng balitang yan, ihatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Halos 50 pa rin ang hinahanap sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa pagguho sa Mako sa Davao de Oro. Umakyat na sa 11 nasawi. Gayman, umaasa pa rin daw mga otoridad na may buhay pa sa mga natabunan. Tuloy rin ang pagsusuri kung ligtas pa bang balikan ng mga residente ang lugar. Maki-update po tayo sa live na pagtutok ni Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jestoni? Mel, Vicky, Emil, hanggang sa mga oras na ito ay tulong-tulong na ang mga rescuers sa paghahanap sa mga nawawala sa Barangay Masara, kabilang na ang galing sa ibang bayan. Base sa MDRRMO Mako kanina, umabot na sa 11 ang nasawi dulot ng landslide. Mula sa Himpapawid, kita ang lawak ng pagguho ng lupa sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro nitong Martes. Tila nahati ang bundok, habang ilang bubong ay natakman na ng putik. Sa gitna niyan, tuloy ang paghahanap sa mahigit 49 na sakay ng 2 bus. Sa kuhang ito ng mga rescuers ng Baragusan Emergency Response Team ng Baragusan Davao de Oro na tumutulong sa clearing operations. Makikita ang isa sa mga bus na natabunan. Wasak na ang ilang bintana ng bus at puno na ng putik. Kita rin sa mga video na ito ang ilang kabahayan na nasira bunsod ng pagguho. Ang isang babae na ito binuhat na ng ilang responders habang nakaupo upang ilikas. Ang mga malalaking bato na ito halos matabunan na ang kalsada sa lugar matapos ang pagguho. Kaninang alas 8 ng umaga, sinimulan ulit ang paghuhukay para makuha ang mga natabunan matapos ang ilang oras na pagsuspinde nito dahil sa nararamdamang paggalaw ng lupa. Isang bangkay na naman ang kanilang nahukay. Pero ang ama ni Catherine Ragas hindi pa natatagpuan. Umaasa siyang buhay pa ito. Emosyonal naman si Cristina Cordero. Hindi pa niya nakikita ang mister kahit nakatawag daw itong nakauwi na sa inuupahang bahay bago ang pagguho. Wala rin ito sa listahan ng mga nawawala. Naglakom yun kung nabuhi pa siya. Nagkulat niya ba? Ayon sa PDRRMO, kahit search and retrieval operation na ang kanilang ginagawa, umaasa pa rin sila na may buhay pa sa mga natabunan. I think we are hopeful for that, hoping that there are still a lot of individuals na survivors. No? So we are just praying to God na meron pang maraming buhay. Ang ilang biktima, kinailangang isakay sa helicopter para agarang madala sa ospital. Tumulong na sa paghahanap at pag-airlift ng mga biktima ang Philippine Air Force 205th Tactical Helicopter Wing at 505th Search and Rescue Group. Sa tala ng MDRRMO Mako kaninang alas 2:30 ng hapon, umakyat na ang naitalang namatay dahil sa landslide. Nasa 31 ang na-rescue at nasa 49 ang missing. Tuloy ang pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau 11 kung ligtas pa bang balikan ng mga residente ang lugar. Titingnan muna namin kung anong magiging rekomendasyon ng naturing ahensya. Nilinaw naman ng PDRRMC Davao de Oro ang dahilan ng pagguho at wala raw kinalaman ang mining activity sa lugar. For the past weeks, we experienced shear line, we experienced trough of LPA. So the saturation of the soil is really grabe na yung tubig. So yun yung magiging rason na talagang pwede siyang mag-loosen yung mga lupa. Samantala, binisita ni VP Sara Duterte ang mahigit 700 pamilya na apektado sa pagguho na inilikas sa 4 na paaralan sa Mawab, Davao de Oro. Namahagi rin ng hygiene kit ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Vicky, tanging mga rescuers na lang ang pinapayagang makapunta sa landslide area lalo pat may mga nararamdaman pang paggalaw ng lupa. Hindi man tayo makapasok doon, patuloy pa rin ang ating isinagawang monitoring para sa search and retrieval doon, pati na rin dito sa evacuation centers. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Bago ang pagguhong yan, may
May landslide na rin sa parehong lugar. 16 na taon na ang nakakaraan na kinasawi ng 24. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng UP Nationwide Operational Assessment of Hazards o NOAA na ipinaliwanag ang mga posibleng dahilan ng trahedya. Nakatutok si Chino Gaston. Ang tila pangangapa nung una sa dilim kaugnay sa nangyaring pagguho sa Maco, Davao de Oro nitong Martes, unti-unti nang naliliwanagan sa gumugulong na investigasyon ng mga otoridad. Ang ugat ng pagguho halimbawa dahil sa matinding buhos ng ulan. Pinakamalakas talaga yan mula January 31 hanggang February 1 batay sa datos ng UP Resiliency Institute Project NOAA. Pero sa tagal niyan, posibleng napalambot niyan ang lupa. Kabilang din ang bayan ng Maco sa flood warning forecast ng NOAA, January 30 pa lang. At ang mismong lokasyon ng Barangay Masara kung saan nangyari ang pagguho, makikitang landslide prone talaga base sa hazard assessment map ng NOAA. Nagkaroon ng malakas na pag-ulan. No? In fact, the threshold that we set for the forecast was a minimum of a 75-year rain return. Ibig sabihin nun, yung ganong klaseng ulan ay nauulit lamang every 75 years. No? So matagal ang panahon bago nauulit yung ganong klaseng buhos ng ulan. At nangyari nga yon. At yung mga unstable na slopes, no? 'Di ba pag nandoon ka sa dagat tapos nagtayo ka ng sandcastle, nakatayo siya pero unstable siya, 'di ba? So meron lang konting tulak yon, katulad ng buhos ng ulan na malakas para ito ay magiba. Lumilitaw din sa pagsasaliksik ng NOAA na nagkaroon na ng landslide sa parehong lugar na yan sa Barangay Masara noong 2008 na ikinasawi ng 24. Ang naukang bahagi ng bundok sa litratong ito noong 2008 ay sa mismong parte din ng bundok na gumuho noong Martes. Gamit ang artificial intelligence at mga volunteer mappers, nakabuo ang UP NOAA ng GPS map kung saan makikita ang eksaktong lokasyon ng bawat bahay sa barangay na sana raw ay makatulong sa patuloy na paghahanap sa mga biktima. Makikita din sa satellite images ang itsura ng lugar bago ito natabunan ng landslide. Sa ngayon, hindi masabi kung may kinalaman sa pagguho ang commercial mining operations malapit sa lugar kung saan marami sa mga residente ang nagtatrabaho. Currently under investigation, landslide hazard-prone area talaga. No? Mataas ang panganib. Unang dahilan ay matarik yung lugar. No? And we all know that gravity never sleeps. Patuloy ang paghila ng gravity doon sa kabundukan, ano? Which makes that area unstable, no? And that's why it is prone to landslide hazards. Naniniwala si Lagmay na kung hindi praktikal na alisin ang barangay sa landslide-prone area, kailangang may sistema ng paglikas sa mga residente tuwing may forecast ng malakas na buhos ng ulan at masinsinang safety assessment bago sila pabalikin. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Bistado ang isang nagpapakilala umano bilang abogado na nakatangay na ng nasa 700,000 piso sa mga biktima. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkatanggap ng pera ng target, pinasok na ng Regional Special Operations Unit ng Calabarzon Police ang restaurant na ito. Inaresto si Datu P. Bastura na nagpanggap umano bilang isang abogado ayon sa mga complainant. Sumbong nila, kinumbisi sila ng suspect na siya ang makakatulong sa kanilang kinakaharap na problema sa land dispute sa Binyan, Laguna. Ikaw ay inaaresto namin para korupsyon, usurpation. Aabot daw sa 700,000 piso ang nakuha sa mga biktima. Yung pera na yun, ano yun eh. Hindi namin pinulot lang yun eh. Pinaghirapan talaga. Gusto namin na makulong siya tapos pagbayaran niya. Fluent siya sa English eh. Tapos ang dami kong tanong sa kanya about sa case. Talagang nasasagot po niya. Pag nire-review ko, nasasagot po niya na tama. Pero ayon sa PNP PRO4A, nabisto rin kalaunan ang pagbabalat kayo ng suspect. Siniraan kasi niya itong legitimate talaga na abogado na previously nakuha nitong mga complainant. Tinitrace niya, tiningnan niya doon sa roll of attorneys. And it turned out na itong pangalan nitong
suspect na to ay wala talaga doon sa listahan ng rule of attorneys. Napag-alaman ding kalalaya lang niya sa kulungan sa kasong estafa at gumagamit pa raw ng peking ID. January 31, lumaya siya. And then February 1, yun, nabiktima agad itong grupo na to, itong mga complainant natin. Meron tayong na-confiscate dyan na ID niya na naalarma tayo kasi siya ay nagsasabi doon sa ID niya na siya ay isang empleyado ng Malacanang. Nagkaroon tayo ng coordination dyan sa Malacanang and it turned out na wala silang record sa taong ito. Depensa ng suspect, hindi siya nagpakilala bilang abogado kung hindi isang legal consultant lamang. Lahat naman ng mga ibinabato sa akin ng mga cases are alam kong hindi totoo and whatever allegations pa, kaya ko na masagutin on court. Tungkol naman sa peking ID ng Malacanang, There are certain reason na kailangan natin gawin or kailangan kong gawin para sa isang bagay na alam kong mali but sometimes I have to do it para makatulong sa ibang tao sa ibang paraan. Whatever usurpation of authority I did, I just want to say sorry, and to the palace, I just want to say sorry. Sinampahan na siya ng kaukulang kaso. Extortion, no? At saka usurpation. Nananawagan ako sa mga naging biktima nitong suspect na ito, kung maaari po ay samahan nila itong kasama nilang 18 para mag-file ng kaso laban dito sa tao. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kamustahin naman natin ang mga biyahe ngayong bisperas ng long weekend bago ang Chinese New Year na inaasahang sasamantalahin din ng mga gusto ng mag-Valentine. Live mula sa PITX, nakatutok si Oscar Oida. Oscar. Yes, Emil, posibleng umabot sa 120,000 na pasahero ang babiyahe ngayong araw dito sa PITX kaugnay ng long weekend. Unang long weekend ng taon, kaya di pinalagpas ni Daisy na bumiyahe at makauwi sa kanyang pamilya sa Legazpi, Albay. Mahirap yung puro na lang trabaho, so nakakapagod din, nakaka-drain siya. So at least may time ka mag-relax. So makakasama mo yung family mo. Ang taga Pilar Sorsogon namang si Judy Ann, nagdalawang isipan nung una. Medyo mahal na yung pamasahe para sa akin, pero parang binabaliwala ko na lang yun para makasama ko yung family ko. Ilan lang sila sa mga dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na mahigit 56,000 na alauna pa lang ng hapon kanina at mas marami sa karaniwang araw ayon sa pamunuan ng terminal. Bagamat maraming inaasahang babiyahe dahil holiday na bukas na bisperas ng Chinese New Year, sapat daw ang mga bus ayon sa pamunuan ng PITX. Long weekend din bago ang Valentine's, bagay na pansin na sa mga Valentine's decor sa ilang bahagi ng terminal. Pwede na ngang bumili rito ng mga bulaklak at pang-Valentine's sa pasalubong para sa mga uuwi ang mga mahal sa buhay. Paalala ng pamunuan ng PITX sa mga sasakay na limitahan ang mga bagahe para di ma-hassle. At huwag tangkain pang magdala ng mga bawal tulad ng mga matatalim na bagay. Maigpit din ang pagbabantay sa mga entrada ng PITX. Emil, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko, partikular dito sa may kahabaan ng Skyway. Nagkakaroon na ng pagbabagal ng daloy ng trapiko, partikular dyan sa may Bikutan exit, northbound lane niya. No? Ang tail end ay approximately mga nasa 2.7 kilometers. Mabagal na rin ang daloy ng trapiko dyan sa may Sukat area, maging sa may Magallanes area. Yung Skyway pa rin sa may area ng Magallanes pa northbound lane, mabagal lang ang daloy ng trapiko at nasa approximately 500 meters yung tail end. No? Pagbabagal na rin ang daloy ng trapiko ang pwedeng asahan dyan sa may Doña Soledad Toll Plaza na ang tail end ay may haba na 1.5 kilometers. Sa may North Luzon Expressway naman, asahan na rin ang heavy traffic o build-up sa may northbound lane ng Harbor or NLEX Harbor Link Interchange patungong Lawang Bato sa may Valenzuela northbound. 30 to 40 kilometers per hour ang running speed dyan dahil na rin sa increase ng volume. At asahan na rin ang pagbabagal ng daloy ng trapiko sa may San Fernando Interchange
bago sumapit ng Mexico, Pampanga. Samantala, balik naman tayo dito sa PITX. Base sa pinakahuling update na nakuha natin, umabot na sa mahigit 101,000 na pasahero ang nagsadya dito sa PITX ngayong araw. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Dahil sa El Nino, sumipa na sa halos 4,000 magsasaka ang apektado ang kabuhayan. Makararanas ang tagtuyot sa 24 na probinsya ngayong buwan at sa Abril, dry spell sa halos buong bansa. Nakatutok si Mark Salazar. Tuyong-tuyo na ang irigasyon sa Mexico, Pampanga. Hirap din mag-ahon ng tubig sa deep well ang mga magsasaka ng mais. Sa uhaw, nabansot na ang mga bunga ng mais nila. Dati 50 ngayon. Siguro 70-30 na lang. 70-30. 30 na lang yung magiging sa income, sa tubo. Dati po yung July, August. Ngayon hindi na. Dahil wala na yung irrigation, namatay na. Sa Zamboanga City naman, ilang barangay ang dumaranas na ng water interruption. Sa nipis ng supply ng tubig, hanggang 5 oras na lamang may tulo sa gripo. Oportunidad naman ito sa mga kuliglig driver. Sila ang nag-iigib ng tubig sa ibang lugar para ibenta naman sa wala sa halagang 10 pesos kada galon. Yun nga po, 10. Yung sa amin po, 7 pesos lang po. Yung po ng 3 peso pat ng gasolina, mga 5 pesos sa kada galon. Mahigit 3,500 hektarya naman ng palayan ang bitak-bitak sa Iloilo. Halos 4,000 magsasaka ang apektado na ang kabuhayan. Ang nararanasang tagtuyot sa iba't ibang parte ng bansa, epekto na ng El Nino. At sabi ng Pag-asa sa kanilang monitoring, darami pa ang bilang ng mga apektadong probinsya ngayong Pebrero. Pagdating natin ng February, yung forecast ng Pag-asa is around 24 provinces might experience drought and 17 provinces might experience dry spell. Pero bumebuelo pa lang daw ang El Nino dahil pagdating ng Abril, halos lahat ng 84 na probinsya ng bansa ay makararanas ng dry spell. April, May, makita natin mga around between 40 to 41 provinces and then may mga dry spell areas din. So kung pagsasamahin natin yung mga areas na under dry spell and drought condition, mga around 80 provinces yon. Isa pang binabantayan ang level ng mga dam na bagamat nasa komportabling level pa naman daw ay unti-unti na ring bumababa. Pero kung hindi darating ang mga ulan sa mga buwang ating inaasahan, hindi malayo ang water rationing. Hopefully, dumating yung ating tag-ulan. But then, makikita pa rin natin dahil dun sa lag effect ng El Nino, although nasa decaying states niya, there are models na nagsasabi pa rin that there's still possibility na posibleng mababa pa rin yung maging ulan natin sa mga ibang lugar pagdating ng May at June. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Bato, bote at pampasabog na molotov ang isinalubong ng ilang residente sa ikakasasanang demolisyon sa isang barangay sa Angeles, Pampanga. Umaapela ng tulong sa gobyerno ang nasa 2,000 pamilya pero giit ng Department of Agrarian Reform Region 3, sumusunod lang sila sa desisyon ng Korte Suprema. At nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Vicky, isa lang itong barikada dito sa ating likuran sa inilagay ng mga taga Sitio Balubad para nga hadlangan ng demolisyon sa kanilang mga tahanan. Kaya naman 2 araw na matindi ang tensyon sa lugar na ito. Dito kami pinanganak! Dito na kami mamamatay! Puro nang galit ang mga residente ng Barangay Anunas sa Angeles City, Pampanga na pinaulanan ng bato at bote ang puwersa ng pulisya na kasama ng demolition team. Pero hindi lang yan ang kanilang pinaghahagis, kundi pati molotov. Dahil dito, unti-unti nagpulasan ng mga pulis habang tuloy pa rin sa pamamato ang mga residente. Sa isa pang kuha, napatago na lang sa barikada ang 2 armadong pulis na ito dahil sa walang puknat na pamamato ng mga residente. Tuloy na silang napaatras dahil sa paglapit ng mga residente.
Di na nila alintana ang mga nagkalat na bubog sa kalsada. Mataas ang emosyon ng mga residente sa pangambang magiba ang kanilang tahanan. Inabot na ng hapon, tuloy ang tensyon sa pagitan ng mga residente at demolition team. Kung nasaan kasi ang demolition team, doon nakaabang ang mga residente. Nakausap namin ng sheriff mula sa DAR na nagsabing ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin. Dumaan po yan sa Supreme Court. May penalty na po yan. Yung mga na-issue po, mga titulo, na-cancelled na po yan. Basta po, masasabi ko lang po, ministerial lang po yung trabaho ng sheriff to implement the writ of execution and writ of demolition dated May 6, 2022. Dumanit po sa tamang proseso at saka wala pong TRO na para mag-stop ang sheriff. Nasa 73 hectares na lupa ang kinatitirikan ng mahigit 500 bahay kung saan may 2,000 pamilya ayon sa Homeowners and Farmers Association ng Sitio Balubad. Panahon ng pandemya raw, nalaman nilang nakansila ang kanilang mga klowa na na-award pa raw sa panahon ni na dating Pangulong Fidel Ramos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. At pinagtataka rin po namin kung bakit na-cancel the time po of pandemic. Hindi din po na-inform yung mga farmers namin kung bakit na-cancel yung mga hawak nilang klowa. Gate naman ni Attorney Henner Endona, ang legal counsel ng Clark Hills Properties Corporation, 1997 pa umano nagsimula ang kaso sa lupain. 2013 pa raw kinansela ng Korte Suprema ang klowa nang matukoy na hindi agricultural kundi residential ang klasifikasyon ng lugar. 2022 naman daw nang ilabas ng korte ang writ of demolition. Kahapon pa mataas ang tensyon sa Sitio Balubad. Makikita na halos baluti ng bubog ang kalsadang ito. Nagsimula raw ang gulo kahapon nang pasukin ng demolition team ang bagong tayong bahay ng Australian national na si Peter Grohl. Sugatan si Grohl ng ipagtanggol ang karapatan sa bahay. Marami rin daw na walang gamit ang Australiano na nagpaplano ng legal na hakbang laban sa demolition team na pinagtulungan daw siya. And I believe even humanity, what they've done is illegal. You can't take someone out of their house and demolish their house. Hindi na raw normal ang pamumuhay ng mga residente kaya sana raw tulungan sila ng national government. Diyos ko, President Bongbong Marcos, sana po matulungan nyo naman po kami sa matagal na naming problema dito sa Balubad. Dito po sa Balubad, Anunas, Angeles City. Matagal na po, wala po ni isa na bumababa dito para tignan man lang ang kalagayan namin. Vicky, sa post naman ng Angeles City Information Office ay dineklara ng kanilang alkalde na si Carmelo Pogi Lasatin Jr. ang pamamahagi ng mga lupa dito sa mga tenants ng Sitio Balubad matapos hindi sumunod ang Clark Hills Management sa napag-usapan na tigil muna ang demolisyon. Hinihingi pa natin ang panig ng Clark Hills Management sa isyong ito. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Pag-balance ba sa me time at family time? Tara't ma-inspire sa pagtutok dyan ni Solen Yusuf na proud sa little milestones ng kanyang 2 kids. Pero naghahanda na rin siya sa pagbabalik bilang ang iconic na Cassiopeia sa Sangre. Makichika kay Katatibayan. Oh, there you are! Guys, welcome to Casa Sauce Balls 2.0. New year, new home, more memories, and bonding together. Kahit may showbiz at endorsement commitments, number 1 priority ni Solen Yusuf ang alagaan ng kanyang girls na sina Tilan at Malis. Pati sa kanyang pagpipinta, kakolab niya si Tilan. It's very nice to be at home with the 2 kids and enjoy them and enjoy being mother. Motherhood suits Solen from their travels and day-to-day activities. Tutok si Solen sa mga bata. Pero syempre, hindi pwede mawala ang me time. Bukod sa may sariling bonding moments ang mister ni Solen na si Nico Bolzico sa kanilang 2 girls. Kasama rin siya ni Solen mag-workout at mag-paddle tennis. Gusto pa ba nilang mag-asawang sundan si Baby Malis? Dalawa lang. Kota na ako. Sa ngayon, excited at naghahanda na rin si Solen sa much-awaited Encantadia Chronicles, Sangre. We have talks about being on Encantadia as a guest, as Cassiopeia. So excited din ako, but I know they're still working on script and everything, but abangan nyo na lang. I am ready! Katatibayan, updated sa showbiz happenings.